Alam mo ba yung pakiramdam na sigurado kang napanood mo yung isang bagay, pero pag hinanap mo ngayon, parang wala na talaga. Magandang gabi, bayan. Ngayong gabi, kami muling makikiusap sa mga matatakutin na huwag munang manood sa ating episode o kaya'y sama-sama kayong manood sapagkat hindi lamang kwento ng multo, taong itim, kapre at white lady at iba pang maliko ang sasa inyo makalipasan matalastas. Ganito nagsimula ang usap-usapan tungkol sa mga nawawalang episode ng Magandang Gabi, Bayan. Para sa mga hindi na umabot, ang Magandang Gabi, Bayan ay isang TV show noong late 80s hanggang early 2000s, hosted ni Noli De Castro. News magazine siya, pero tuwing Halloween o Undas, bigla siyang nagiging iba. May mga episode tungkol sa mga bahay na may multo, mga engkanto, aswang, at mga kwentong galing mismo sa mga probinsya. Hindi siya scripted na horror. Ang dating niya noon, totoo to, nangyari to. At doon siya naging memorable. Pero ang problema, maraming episode ang hindi mo na mahahanap ngayon. Wala sa YouTube, wala sa official archives, wala kahit sa mga reruns. Sa Reddit at Facebook groups, madalas may nagtatanong ng ganito. May nakakaalala ba ng episode na to? Akala ko ako lang nakapanood. Bakit parang wala ng kopya? May mga nagkukwento ng episode tungkol sa isang baryo na sunod-sunod ang namatay matapos ma-feature. Isang lumang bahay na pagkatapos ipalabas sa TV ay ipinasara o giniba. At isang Halloween special na hindi na raw inulit kahit kailan. Walang malinaw na listahan. Walang official confirmation. Memorya lang ng mga nakapanood. Sa Reddit, lalo na sa r/Philippines at ilang PH horror threads, may mga nagkukumpol-kumpol na kwento. Iba-iba ang detalye, pero pare-pareho ang sinasabi nila. May napanood kami dati na mas matindi kaysa sa mga nasa YouTube na yon. At kapag tinanong mo kung nasaan na, wala. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyari to, simple lang. Noong panahon ng Magandang Gabi, Bayan, hindi pa uso ang dating archiving. Maraming episode ang naka-VHS lang. Marami ang tape-based. Kapag nasira, nawala o nabura, tapos na. Dagdag pa roon, may mga segment na masyadong graphic, masyadong sensitive, o baka ayaw nang i-replay ng network. Kaya unti-unti, habang tumatagal, naging lost media ang ilan sa kanila. Ang mas creepy pa, may mga taong nagsasabing may episode silang napanood na wala kahit anong mention online. Walang kaparehong kwento ng iba, pero malinaw na malinaw sa alaala nila. At dito, nagiging unsettling ang lahat. Hindi mo alam kung collective false memory ba to? Panaginip lang noong bata ka? O talagang may episode na tuluyang binura ng panahon? Hanggang ngayon, paminsan-minsan, may lalabas na post. Baka may collab kayo? Baka may nakapag-record noon? At kapanggang ngayon rin, wala pa ring malunaw na sagot. Siguro, may mga episode ng Magandang Gabi, Bayan na talaga dapat manatili. At ang natira na lang sa atin ay alaala at yung nakakakilabot na tanong, kung wala na ang ebidensya, sigurado ba tayong nangyari yon? At habang marami pa rin lost media ang hindi pa nare-recover, may isa ring malaking halimbawa na nagbigay pag-asa sa mga naghahanap. Noong Undas season, noong 2020, ang ABS-CBN News
ay nag-upload sa YouTube ng isang Halloween special ng Magandang Gabi. Bayan mula pa noong 1900 at 1973. Isang episode na matagal nang hinahanap ng maraming Pilipino dahil hindi ito madalas makita online noong mga nakaraang taon. Sa daigdig ng kadiliman. Ang video na pinamagatang Magandang Gabi Bayan 1900 at 1973 Halloween Classic ay puno ng mga segment na may haunting stories gaya ng tatlong white lady mula sa Kabanatuan at sumasayaw na manikang papel, mga kwentong taliwa sa ordinaryong TV news segments at kadalasang nag-iwan ng kilabot sa mga manonood. Paano ito mahalaga? Maraming fans at netizens ang nagkwento sa Reddit at social channels na dati nilang naalala ang mga ganitong special episodes mula pagkabata. Pero wala silang mahanap na kopya noon. Baka nasira na ang mga tapes o hindi na nare-release muli sa broadcast. Ngayon, dahil sa online upload na ito, ang isang bahagi ng lost media ay muli napanood at na-archive para sa bagong henerasyon. Ito ang perfect na halimbawa ng media na dating itinuturing na nawawala o mahirap hanapin. Ngunit kalaunan ay lumitaw ulit sa digital space dahil sa dedikasyon ng mga archivist, fans, at opisyal na upload ng network. Ang Ceres Liner ang nag-iisang bus na bumabiyahe ng last trip mula Dumaguete City hanggang Bacolod. Umalis ng terminal mula